Pwede na raw arestuhin si suspended Bamban Mayor Alice Guo kahit walang arrest warrant, ayon kay dating Senadora Laila de Lima. Pinag-aaralan naman ng COMELEC na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisinungaling ni Guo noong tumakbo siya sa pagkaalkalde. Sa public market ng Banban sa Tarlac, kapansin-pansin ang mga nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayor Alice Guo. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuportahan ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Pero aminado ang ilan sa kanila na hindi nila inaasahan ang inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan nagtutugma ang fingerprint ni Mayor Guo at ng Chinese national na si Guo Happy. Nagulat po kami na ganun pala siya. Sa pala sang Chinese talaga. Hindi man po kami nagamit. Sabi po nila, bakit do inano yung hindi taga rito ibinoto, hindi naman kababayan dito. Patong-patong na reklamang posibleng kaharapin ni Mayor Guo dahil sa mga kasinungalingan, kabilang na riyan ang identity theft. Mungkahin ni dating Justice Secretary Laila de Lima, ipaaresto na ng Bureau of Immigration si Mayor Guo kahit walang arrest warrant. Dahil anya ito sa seryosong mga paglabag sa visa condition. Pwede rin daw ikulong si Guo sa immigration facility. Wala pa namang komento rito ang Immigration Bureau. Pinag-aaralan naman ng Commission on Election o COMELEC na magain ng criminal case laban kay suspended Mayor Guo dahil sa mga maling detalyeng iniligay niya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor noong 2022. Sa ngayon, hindi na raw sila makapag-ahain pa ng disqualification case laban kay Guo dahil naiproklama na siya. Pero kung muli raw tatakbo si Guo sa 2025, dito raw siya pwedeng i-disqualify. Isinusulong naman ng Office of the Solicitor General na tanggalin sa pagka-mayor ng Banban si Guo sa pamamagitan niyan ng co-warrant o case. Ayon kay Soldier Leonardo Guevara, ihahain ang petisyon sa susunod na buwan. Ngayong nakumpirma na ng National Bureau of Investigation na sina suspended Banban Mayor Alex Guo at Chinese na si Guo Wangping ay isa, marami ang nagtatanong, ano ang mangyayari sa alkalde? Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi ito papayagan na kusang loob na umalis na lamang ng Pilipinas. Dapat daw ay litisin muna ng korte dito sa bansa si Guo at kapag napatunayang guilty ay kailangan na pagsilbihan niya ang anumang sentensya na igagawad sa kanya. Yun yung sinigurado ko sa DOJ, in particular kay Yusek T, na head ng Interagency Council Against Trafficking, na kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag na-convict siya on any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. So kumbaga, hindi lang free pass na madedeport at dun na lang niya harapin yung consequences sa kung saan bansa siya ide-deport, but she will have to face the consequences kapag mapatunay ng mga korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating republika. Una lang nasampahan ng kasong qualified trafficking of persons sa Department of Justice si Guo at ngayon ay posible pa siyang maharap sa mga patong-patong na reklamo dahil sa issue ng stolen identity. Nanganganib din na mawalan ng citizenship si Guo dahil ipinapakansila na sa Office of the Solicitor General ang kanyang Filipino birth certificate. Parang domino effect na yon sa ibang mabibigat na consequences na maaaring hinaharap na ni Mayor Alice Guo, all the way to, well, yung earlier raised na possibility of a quo warranto case at hinihiling ko sa Office of the Solicitor General na bilisan din nila yung prosesong iyon. That will affect her standing as a mayor right now dahil kung irregular yung naging birth certificate niya, kung well, tail end na pala yung quo warranto, no? Pero kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng Certificate of Candidacy in the first place. Ayon sa kampo ni Guo, hindi pa nila nasusuri ang mga dokumento na isinapubliko sa pagdinig sa Senado noong Miyerkules. Wala nang lusot. Kapag ang NBI nagsabi na itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, logical na conclusion
led by the NBI na iisang tao lamang ito. Magugulat ako pag hiniling nila iyan dahil sino naman ang pwedeng kumwestiyon sa independence ng National Bureau of Investigation. Of course, that's within their right to request that, pero wag na nila sigurong hingiin na idaan sa komite if ever they would have to present their own pieces of evidence. Pero para sa akin, nung inilabas sa kahapon ng NBI na match talaga sa kanilang scientific study nung dalawang sets of fingerprints ni na Guo Huaping at ni Alice Lialgo na parehong tao ito, para sa akin gold na yan. Samantala, pinahanap na rin ni Hontiveros ang Alice Lialgo na nabanggit sa pagdinig dahil kumuha ito ng NBI clearance. Nabahala ako nung hearing para sa kanya, kaya hiniling sa NBI na hanapin siya, nasaan na ba siya, siya ba ay buhay pa or patay na. And ang initial feedback ay in fact nauna pa galing sa inyong mga kasamahan sa media dahil pinuntahan yung address na nakalagay doon sa NBI clearance nung isa pang Alice Lialgo. Apparently, hindi siya nakatira doon. Ibang pamilya, ibang apelyido ang nakatira doon, pinauupahan yung tirahan na iyon, minsan pang naging parlor. So, kumbaga, hindi mas naklaro yung misteryo, nadagdagan pa. Hindi na nga totoo yung ipinakilalang identity ni Mayor Alice Guo sa atin. So ngayon, naitatanong natin, sino naman itong isang Alice Lialgo? At sa kabila ng kanyang palagay na diin na si Guo sa mga gusot na kinasasangkutan, umaasa ang senadora na tatalima ito sa subpina ng Committee on Women, Children, and Gender Equality. Kung sa tingin niya hindi siya fit maging resource person, for sure, in the mind of the committee, fit na fit siya at isa siya sa pinaka-importanteng dapat humarap, lalo na sa mga issue ng identity at citizenship. Kahit sinight niya na may other ongoing processes na ngayon sa BIR, sa Office of the Ombudsman at sa isa pa, hiwalay pa at parallel na process yung Senate Committee kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo pati yung subpoena. And I warned her of this already. I will cite her in contempt. Matapos ihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na tugmaang fingerprints ni Mayor Alice Guo sa isang Chinese national na si Guo Huaping, ipinahayag ni Solicitor General Minardo Guevara na malaking tulong ang ebidensyang ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa co-warrant to petition na plano nilang isampa sa suspendidong alkalde. Isasama niya nila ito sa ibang ebidensya para sa mas matibay na larawan ng issue. Dagdag pa ni Solgen Guevara, magpupulong ang kanilang team sa linggong ito para isapinal ang aksyong legal o kaso na isasampa nila kay Guo batay sa mga nakalap nilang ebidensya. Samantala, nakahanda naman ang Commission on Elections o COMELEC na maghain ng kaso kay Mayor Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasong election offense naman ang kanilang isasampa sa Regional Trial Court. Partikular na kung nagkaroon ng misrepresentation o pagsisinungaling si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagsasabi nito na siya ay lehitimong Pilipino. Alamin natin ano ang tamang aksyon na gagawin ng OSG sa bagay na yan. Ang COMELEC naman, pwede po kami mag-voto proprio file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin lang nila na makapagsampa ng kaso ang OSG na layong mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmomoto proprio, lalo pat malinaw ang ebidensya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation.